Okay, so hello, good morning everyone. So, kumusta po kayong lahat? And welcome po sa ating Medical Virtual Assistant Training. Enjoy po tayo sa ating training. Okay. So, Medical Virtual Assistant, and our objective here, everyone, is to understand what is a medical VA, its skills, and responsibilities. Okay, so pag-uusapan po natin dito, everyone, kung ano nga po ba talaga ang medical virtual assistant, ano po yung kailangan ninyong mga skills kapag medical VA na kayo, at yung mga responsibilities po ninyo. Okay, so warm up po muna tayo, guys. Okay, so warm up po muna tayo, guys. Pag naririnig niyo po ang medical virtual assistant, ano po ang unang pumapasok sa, ano pong unang naiisip natin? Okay? For you guys, ano po ba ang medical virtual assistant? Or kapag naririnig po natin ang medical VA, ano po ang unang pumapasok sa mga isip natin? Okay. So, I will give you 1 to 2 minutes, everyone, para sagutin po yung tanong ni Trainer sa ating chat box. Okay? So, don't worry, everyone. Guys, yung mga itadrop nyo pong answer sa ating chat box, so wala pong mali dyan, ha? Lahat po yan tama. Okay? Gusto lang pong makita ni Trainer yung mga ideas ninyo. So, wag po kayong mahihiya. Okay? So lang makita ni Trainer, guys, yung mga ideas ninyo. So, wag po kayong mahihiyang mag-drop ng sagot sa ating chat box. Okay, so I will give you 1 minute, guys, para mag-drop po ng sagot sa ating chat box. Bago po natin pag-usapan kung ano nga po ba talaga si Medical Virtual Assistant. Okay. Okay. Clinical related task using digital tools. Okay, more on medical terminologies or task assisting employer virtually. Okay. Call center related sa health. It focus on providing service virtually, specifically related to medical. Okay, someone who works online but is more focused on medically related. Answering patient inquiries. Okay, so thank you so much everyone sa lahat po ng inyong mga shinare na sagot or ideas sa ating chat box. Okay, so tulad po ng sinabi ni Trainer, wala pong mali dyan. Okay, lahat po yan tama at gusto lang po ni Trainer na makita yung mga ideas ninyo. Alright, so thank you so much everyone sa pag-share po ng inyong mga ideas. And now, papag-usapan naman po natin, okay, kung ano nga po ba talaga ang medical virtual assistant. Okay, so here guys, a medical virtual assistant is a remote team. Okay, remote team po kayo na kung saan nagtatrabaho po kayo, work from home. Okay, work from home po kayo, plays a crucial role in the daily operation of healthcare facility. Okay, so guys, even if you're not physically present, so malaki pa rin po yung role ninyo sa ating healthcare facility. Okay? Kahit po nag-work from home lang kayo, hindi po kayo physically present sa inyong mga work, malaki pa rin po. Alright? Yung inyong mga health, malaki pa rin po yung role ninyo as a health sa ating healthcare facility. Okay? So, you are trained to handle specialized tasks in the medical field, and their main purpose is to help healthcare providers save time, reduce stress, and focus more on
patient care. So yung mga provider natin, everyone, hindi na po nila kayang gawin lahat ng yan. Yung mag-schedule po ng mga patient like that, so kayo po yung tumutulong sa kanila. Okay? Tinutulungan niyo po yung ating mga healthcare provider makapag-save ng time, matanggal po yung stress nila. Okay? So kayo po yung nagtatanggal ng mga stress nila and focus more on patient health. Okay. Telehealth support. Okay. So, ano nga po ba ang medical virtual assistant? So, a medical VA usually has a training in medical terminology. So, as a medical virtual assistant, guys, is may training po kayo dyan. Okay? In medical terminology, clinical workflows, AMR, and EHR system. So, si AMR natin, everyone, ang ibig sabihin po niyan is electronic medical record. Okay? Si EHR naman po natin, ang meaning po niyan is electronic health record. So, malalaman po natin kung ano po si AMR at si AHR. Okay? Hold on. And healthcare communication standard. So, dapat dyan, guys, is yung communication skills po ninyo. Okay? May communication skills po kayo as a medical virtual assistant. Okay. Mainly come from VA backgrounds like yung admin, customer service, or medical background. Yung mga nurses po natin, medtech, healthcare graduates, sila po, or kayo po yung kadalasang pumapasok as a medical virtual assistant. They may receive additional training in HIPAA compliance, medical transcription, appointment scheduling, and insurance billing. So, itong si HIPAA compliance natin, everyone, is for US clinics lang po ito. Okay? So, wala po yan dito sa atin, sa Pilipinas. Okay? Sa US lang siya, everyone. So, si HIPAA kasi natin, everyone, is ginawa po yung batas dun sa US na kung saan, okay, na kung saan si HIPAA po ang nagpro-protect sa information ng ating mga patient. Okay, so batas po yan dun sa US, everyone, si HIPAA compliance po natin. And no worries, everyone, kasi papag-usapan din po natin yan sa ating, I guess, day 5. Okay? So, ano naman po yung key responsibilities of a medical VA? Okay, so number 1, guys, is nandito po si insurance verification and authorization. So, healthcare organizations can hire virtual medical assistant, okay, to handle calling insurance firms to confirm patient plan or searching insurance databases. Okay, so dito, everyone, as a medical virtual assistant, kayo rin po yung tumatawag sa mga insurance ng ating mga patient. Okay, sa insurance company po nila. Iko-confirm po natin kung ano yung coverage ng kanyang insurance, kung ano po yung plan ng kanyang insurance. So, yun po yung magiging responsibility pa ninyo as a medical virtual assistant. Okay? They can also pre-authorize operations, which will make things easier for you and for your patient. Okay, so dito guys yung mga pre-authorized operations, okay? Nakakatulong po ito sa inyo. Mapadali ang inyong mga trabaho and also sa inyong mga patient. Okay, clear? So, number 2 naman natin, everyone, is patient data entry and database management. So, ano naman po ito sa ating patient data entry and database management. Okay? Maintaining patient databases can be time-consuming and labor-intensive due to the careful documentation needed for electronic patient information. Okay? So dito guys, as a medical virtual assistant, makakapag-save po kayo ng inyong mga time. Pag na-handle or na-organize nyo po yung mga patient information or patient data ng mas maayos. So dito guys,
guys, as a medical virtual assistant, dapat po mayroon kayong time management. Okay? Para hindi po kayo mahirapan sa inyong mga trabaho. So, kailangan nyo po dito ng time management, everyone. You can save up your time by having medical VAs handle organizing all of your patient data. So, kasi dito, everyone, kayo po yung nag-organize at nag-keep ng mga patient data o yung information po ng ating mga patient. So, dito guys, kahit ilan po yung mga patient po ninyo, is lahat po yan. Ino-organize nyo po lahat ng mga patient data. So, dito, kailangan nyo po ng time management para hindi po kayo malate. Okay? Or para mas maayos po yung mga nire-report ninyo sa ating mga provider. Okay? So, number 2 naman po natin is yung prescription refills po natin. Okay. Na kung saan, everyone, dito po sa ating prescription refills is hindi po tayo pwedeng magpalit ng mga dosage. Hindi po tayo allowed na magpalit ng mga dosage. Kung ano po yung binigay ni provider, yun na po yun. Okay? Hindi po kayo magpapalit ng mga dosage ng gamot ng ating mga patient pagdating po sa ating prescription refills. Virtual medical assistants can fill out requests and medication refills for individuals who require refills without changing the dosage. Okay? So, dito po, hindi po tayo pwedeng magpalit ng dosage. Okay? Kung ano po yung nakalagay doon, yun na po yun. They are also in charge of recording these refills in patient records. So, makikita din po dyan, kapag pinalitan po ninyo yung dosage ng gamot ng ating mga patient, makikita rin po yan sa recording records ng ating mga patient. So, risky kasi to, everyone. Kapag nagpalit po tayo ng dosage, okay, for your own opinion po ulit, ano po kaya sa palagay ninyo ang mangyayari sa patient? Ano po kaya sa palagay ninyo, everyone, ang mangyayari po sa patient pag nagpalit po tayo ng dosage? Sige nga po, drop po natin sa ating chat box. Pwedeng ma-overdose. Okay. Overdose and underdose intake. The patient will be in harm. Okay. So, possible po kasi, everyone, na ma-overdose or underdose po si ating patient. Okay, so thank you so much, everyone, sa pag-share po ng inyong mga sagot sa ating chat box. Okay. So, kapag nagpalit po kasi tayo ng dosage, everyone, may possible po dyan na ma-underdose or overdose si patient na kung saan nakaka-harm po yun, okay, sa health po ng ating mga patient. So, kung ano po yung nakalagay doon, kung ano po yung binigay sa kanya ni provider or ni doctor na dosage, yun lang din po ang ibibigay natin kay patient. Okay? Clear po ba tayo sa ating prescription refills, everyone? Possible harm ng patient. Okay. So, kung clear tayo dito, everyone, dito naman po tayo sa ating number 4. Yes. Okay, so thank you so much. So, itong si number 4 naman po natin is schedule management naman po natin. Okay? So, medical virtual assistant manage clinic appointments. Okay. So, dito everyone, as a medical virtual assistant po, kayo po yung nag-a-appoint ng mga appointment ng ating mga patient. Bine-verify po natin yung mga appointment nila at hinahandle din po natin yung mga unexpected schedule changes. Kapag may nagpa-reschedule po dyan, kapag may mga unexpected schedule changes man po dyan at nagka-emergency si provider like that, so kayo po yung may responsibility niyaan. Okay? Pagdating po sa pag-schedule, kayo po yung may responsibility niyan. Ine-schedule po natin yung ating mga patient. At i-make sure natin, everyone, na kapag nag-schedule po tayo ng ating mga patient, okay, yung time po dapat ng dalawang patient is hindi dapat yan nagtutugma. Okay? One patient at a time,
siguraduhin po natin na kapag nag-schedule po tayo ng mga patient natin, okay, yun naman po yung isang patient natin, dapat tumutugma po siya sa oras ng ating provider. Okay? They can also call missed or late appointments or reschedule accordingly. Okay, so kapag may mga missed appointment or may mga late appointment, tayo rin pong mga medical virtual assistant or tayo rin pong mga medical virtual assistant ang nagre-reschedule niyaan. Okay, so kailangan po organize po tayo sa pag-schedule po ng ating mga patient. Okay, so number 5 naman natin, everyone, is yung patient follow-up. Okay, so hindi dito lahat or hindi po lahat ng ating mga patient is naaalala po nila yung mga follow-up check-up nila. Okay, kasi karamihan po sa magiging pasyente natin is mga matatanda na. Okay, so dito guys, responsibility rin po ninyo i-follow up po yung ating mga patient. Okay? Because sometimes patients forget to fill out their prescription or even to return to their next appointment. So kayo po mga med-VA, so tinatawagan niyo po yung mga yan. Or tinetext niyo po yung mga yan para ipaalala po sa kanila yung next appointment po nila. Okay? So for example, everyone, may appointment tomorrow si Miss Santos. Okay, so dapat ngayon po is na-remind nyo na po yun sa kanya. Hindi na po yan natin ipapaabot kinabukasan. Okay, kapag mayroon pong appointment si Miss Santos, kinabukasan, ipapaalala na po natin yun within this day para hindi niya po makaligtaan or makalimutan. Okay? In order to give your patient a comprehensive, appropriate treatment plan, a virtual medical assistant can monitor this and get in touch with the patient. So kasi guys, pag ginawa po natin yun, nakaka-gain na rin po kasi tayo ng trust sa ating mga patient. So, pag kinakailangan natin everyone i-remind yung mga yan, i-remind po natin sila. Clear? Okay. So, si number 6 naman po natin is si transcription naman po natin. Okay. So, si transcription naman po natin is a delegate mundane task like transcribing voice notes. Okay. So, dito guys, kapag may voice note po si ating provider or through phone call man yan, kayo po mga medical virtual assistant, itra-transcribe nyo po yan. Okay? Itra-transcribe nyo po yan. Kaya ang mas maganda dyan guys, kapag mayroon kayong itra-transcribe, pakinggan nyo po munang mabuti. Okay? Or isulat nyo po muna bago nyo po i-type sa computer para ma-sure po tayo. Okay? Isulat nyo po muna. Pakinggan nyo po munang mabuti and then isulat nyo po muna ng sulat kamay bago po natin yan i-encode or ilagay sa ating mga computer. Okay, kasi nagtra-transcribe din po tayo ng mga voice notes or through, pag tinawagan po tayo through phone calls, itra-transcribe po natin ng maayos yung sasabihin ng ating mga provider. Okay, you can improve transcription accuracy and organization due to their personal connection with the medical practice. Okay, so, dito everyone ha, kapag nagtra-transcribe po kayo, pakinggan nyo po munang mabuti yung itra-transcribe ninyo. Tapos pag hindi nyo pa po sure, yung napakinggan ninyo. Okay? Ulit-ulitin nyo lang po yun. And then, isulat nyo po muna ng sulat kamay bago nyo po siya i-encode sa mga computer para hindi po tayo magkamali. Okay, clear? So, clear po ba tayo dito sa key responsibilities of a medical VA? Clear ba tayo dito everyone? Can you send me a heart or thumbs up reaction kung clear po tayo? Okay. So punta naman po tayo sa skills of a medical
virtual assistant. Okay, so thank you guys. So punta naman tayo sa skills of a medical virtual assistant na kung saan nandito po si medical knowledge, technical skills, and si organizational skills. Okay, so dito guys sa ating medical knowledge is nandito po yung medical terminology, healthcare regulations, and patient privacy. Okay, sa technical skills naman po natin is nandito po si ating AHR at si ating AMR. Okay, si AHR is electronic health records, while si ating AMR, everyone, is si electronic medical records naman po natin yan. Okay, si coding and billing, and data entry and transcription. Si organizational skills naman po natin is nandyan naman po si task prioritizations, time management, okay, attention to details, and record keeping. Okay, so umpisahan po muna natin sa ating medical knowledge. Okay, as a medical virtual assistant guys, kailangan po meron po kayong medical knowledge. Okay, kasi kayo po yung mga support or kayo po yung mga tumutulong sa ating mga healthcare professional with tasks that involve in patient care. So, syempre po, kapag wala po tayong medical knowledge, paano po natin maiintindihan? Okay? Or paano po natin maa-assist ng maayos yung mga patient natin? So, kailangan dyan guys, meron po tayong mga medical knowledge. Okay? Medical terminology and clinical workflow. So, bakit nga po ba importante itong medical knowledge? Okay. So, meron po tayo ditong understanding of medical terminology and accurate documentation. Excuse me? Okay. So, si understanding of medical terminology po muna tayo. Okay. So, kapag naiintindihan po natin yung mga medical terminology or kapag meron po tayong medical knowledge, okay, mas accurate nyo pong matratranscribe yung mga dapat ninyong i-transcribe. Yung mga schedule po ninyo or communicate information. A medical virtual assistant must understand terms used in diagnosis, treatments, and procedure. So yes, everyone. So meron po tayo ditong mga ginagamit na code pagdating po sa diagnosis ni patient. Okay? Treatments and also procedure. So malalaman rin po natin yan later on kung ano po yung mga code na ginagamit ng ating mga provider pagdating po sa diagnosis, treatments, and also sa procedure. Okay? Accurate documentation. Kayo guys, mga medical VA, handle charting. Okay? So nag-handle po kayo ng charting. Yung SOAP notes po natin or si Subjective Objective Assessment Plan po natin. So yan po yung ibig sabihin ng ating SOAP notes. Okay? Subjective Objective Assessment Plan. Okay? And EMR updates or yung electronic medical records po natin. Mistakes due to lack of medical understanding can lead to legal or clinical issues. Okay? So dito guys, kapag hindi nyo po alam or wala po kayong medical knowledge, tapos nagkamali po kayo. Okay? So dito guys, as a medical virtual assistant po, okay? Kapag wala po kayong medical knowledge, tapos nagkamali po kayo, everyone. Okay? Pwede po yung mapunta sa legal or clinical issues. Okay, so pwede po kayong magkaroon ng consequences dyan. So, kinakailangan po talaga na mayroon po tayong medical knowledge. Hold on, everyone. Okay, so, dyan guys, is importante po talaga mayroon po tayong medical knowledge. Okay, para maiwasan po natin itong legal or clinical
issues na to. Clear? So, meron pa rin po tayo dito efficient communication. So, ano po itong si ating efficient communication? So, kayo guys, as a medical VA, okay, so kakausap po kayo ng mga patient. Kakausapin niyo po yung mga patient, insurance companies, or other medical staff. So, dito guys, kailangan po meron po kayong communication skills. Okay? Knowing how to communicate in a medically appropriate way helps ensure professionalism and accuracy. Okay, kasi dito guys, kapag hindi po kayo marunong makipag-usap sa ating mga patient, sa mga insurance company, and other medical staff, lalabas po dyan, or iisipin po lalo ng ating mga patient or insurance company, na scam po yung kausap nila. Okay? So dito guys, yung mga communication skills ninyo, okay, dapat meron po yung mga communication skills ninyo, lalo na po pag kinakausap nyo po yung ating mga patient, mga insurance companies, or other medical staff. Okay? Kasi ito guys is, nagre-reflect din po ito sa inyo. Okay? Kapag kinakausap nyo po yung mga yan ng maayos at accurate, nagre-reflect din po yan sa inyo. Okay? It helps ensure professionalism and also accuracy. Okay? So, si clinical support naman po natin, some roles involve reviewing lab results. Okay, so magre-review din po kayo dito ng mga lab results, triaging patient queries, and assisting with telemedicine. All of which require a foundation and medical knowledge to avoid errors. Para maiwasan po natin yung mga errors, kasi yung mga errors na yan, everyone, is meron din po yung consequences. Okay? Compliance and confidentiality naman po natin is understanding healthcare protocols like HIPAA, and medical ethics ensures proper handling of sensitive data. So, kailangan po natin maintindihan yung mga healthcare protocols tulad po ng ating HIPAA, na kung saan, sinabi ko po kanina, na si HIPAA po natin is isa po yung batas na ginawa po sa US, okay? Na kung saan is yan po yung nag-protect sa information ng mga patient. So, pag-uusapan po natin yan, si HIPAA. Kung ano po yan si HIPAA sa ating day 5. Okay. So, dito guys, okay, kailangan po sinusunod po natin yung mga healthcare protocols para maiwasan po natin magkaroon ng errors at maiwasan din po natin yung mga consequences ng mga yan. So yes, everyone, may consequences po dyan kapag nagkaroon po tayo ng violation. Okay? So, clear po ba tayo dito, everyone? Clear po ba tayo dito? Can you send me a heart or thumbs up reaction kung clear po tayo dito? Okay. So, thank you so much, guys. Okay. So, kung clear na po tayo doon, okay, mag-short activity po muna tayo. Okay, mag-short activity po muna tayo, guys. Okay? So, nakikita niyo po dito si column A, si prefix and suffix natin, and si column B po natin. Okay. Can you think of words using those prefix and suffix? Okay, Ma'am Shirley. Sige po. Okay. So, can you think of words using those prefix and suffix? Okay. So, nandito guys, bubuuhin niyo po yung words na nandito sa ating prefix and suffix. Okay? And then, dito naman po yung ating, andito naman guys, sa column B natin yung meaning ng mga words ng mga yan. Okay? So, guys, yung mga answer po ninyo, 1 yung sagot ninyo, 2 yung sagot ninyo, 3 to 5. Okay? So, bago nyo po iset. Okay? So, sa ating chat box, guys. Okay. So, para hindi po tayo magulo, everyone. Okay? Yung mga answer po ninyo. Okay? So, number 1, like that. 2, 3.
to number 5. Okay. So 1 yung answer nyo, 2 yung answer nyo, 3 yung answer ninyo, 2 up to number 5. Bago nyo po isend sa ating chat box. Okay. Clear po ba tayo, everyone? Clear po ba tayo? Clear po ba tayo sa ating activity? Can you send me a heart or thumbs up reaction kung clear po? Okay, so I will give you 1 to 2 minutes, everyone. Okay, para makapag-isip po kayo ng mga words. Okay, or para mabuo nyo po yung words dito sa ating prefix and suffix. Okay, so nandito po sa column B yung ating meaning ng mga yan. Okay, so your 1 to 2 minutes, everyone, starts now. Okay, so let's check your answer, everyone. Okay? So mag-check po tayo ng inyong mga answers. Okay. So, thank you so much, everyone, sa pagdadrop po ng inyong mga answers. So mag-check naman po tayo ngayon ng ating mga answers. Okay, so check naman po natin yan. So ito po yung answers natin dyan, everyone. Okay, so yan po yung answers natin dyan, everyone. So sa lahat pa po ng sumasagot, sige lang po, mag-chat lang po tayo ng answers sa ating chat box. Excuse me. Okay, so si number 1 po natin is si ating tachycardia. Okay, na kung saan ang ibig sabihin po niyan is fast or rapid. Abnormally fast heart rate po yan. Si number 2 naman po natin is cardiology po yung sagot natin dyan. Okay, so may nakita lang ako kanina na sumagot ata ng biology, okay? Pero it's okay, everyone. Okay lang po yan. Okay lang pong magkamali tayo sa ating mga sagot. Okay? Kasi hindi naman po tayo lahat familiar sa mga prefix and suffix na nandito. So, napapag-aralan po natin yan. Okay, so okay lang po yan, Ma'am Roma. Okay, okay lang po yan, Ma'am Roma. Okay, so patulog po tayo after po ng ating training. Okay, so si cardiology naman po natin, ang ibig sabihin po yan is study of heart. Si lymphoma naman po natin, si tumor, the lymphatic system. Si hyperglycemia naman po natin, ang ibig sabihin naman po niyan is low blood sugar. O yung mga mabababang may mga blood sugar, okay, below the normal range. Okay? At si number 5 naman po natin, or si ating neuralgia, is, ang ibig sabihin po niyan is nerve pain. Okay, so, halos lahat naman po kayo ay nakakuha ng mga tamang sagot. So, good job on that, everyone, and keep it up po. Okay? So, thank you so much, everyone, sa pagpa-participate po sa ating activity.
pagdating sa ating medical knowledge. Okay, so, punta naman po tayo sa mga common medical abbreviations. Okay, so nandito po yung vital signs and measurements and clinical terms. Okay, so, alam ko naman po na halos, o yung iba po sa inyo, is may mga backgrounds na pagdating sa medical. Okay, so dito guys, is i-refresh po natin yung mga brain po natin. Okay? Mas i-refresh po natin dito, everyone, para hindi po tayo makalimot sa mga medical abbreviations. Okay? So, andito po yung vital signs and measurement po natin. So, yung abbreviation po natin pagdating sa blood pressure is BP. Okay? HR naman po is for heart rate. Si RR naman po natin is for respiratory rate. CT or si temp naman po natin is for temperature. Si SpO2 naman po natin, ang meaning po niyan is oxygen saturation. And si BMI po natin is body mass index. Okay, so may tanong po si trainer. Okay. Ano po kaya yung isang ginagamit natin? Okay, pagdating po sa heart rate. Ano po yung isang tawag natin sa ating heart rate? Okay? Okay, so thank you so much everyone. Ang isa pong tawag natin dyan is si ating PR or si ating pulse rate. Okay? Okay, so thank you guys. Okay, so ang isa dyan guys is si ating pulse rate sa ating heart rate. Okay, so sa clinical terms naman po natin. Okay, so sa clinical terms naman po natin, abbreviation po natin dito sa diagnosis is DX. Si TX naman po natin is for treatment. Si RX naman po natin is for prescription. Si SX po natin is for symptoms. And si HX, history. At si PT naman po natin is si patient. Okay, so dito sa vital sign and measurement and clinical terms abbreviation natin guys, is madami pa po yan. Okay, yung mga pinakita po dito is mga common medical abbreviation lang po ito. Okay, so madami pa po yan everyone, pero hindi na po natin yan iisa-isahin dito. You can do your research guys, okay, sa mga iba pang mga medical abbreviations pagdating po sa vital signs and sa clinical terms. Kasi guys, pag inisa-isa po natin yan dito, hindi po tayo matatapos ng isang araw. Okay? So, you can do your research guys, para malaman pa po ninyo kung ano pa po ba yung mga iba pang medical abbreviation pagdating sa vital signs and clinical terms. Okay? So, meron pa po tayo dito everyone na medical department test and other useful abbreviations. Okay. So, si ER natin guys, ang meaning po niyan is emergency room. Si ICU naman po natin, si intensive care unit. Si CBC naman po natin is si complete blood count. Si UA po natin, ang meaning po niyan is urinalysis. Si CXR naman po natin is for chest x-ray. And si ECG or si EKG naman po natin is, ang meaning naman po niyan is electrocardiogram. Okay? And other useful abbreviation naman po natin, nandito po si SOB. Ang meaning po ng ating SOB is shortness of breath. Si WNL, without normal limits. Si DNR po natin, or si do not resuscitate. Si STAT po natin, ang meaning naman po yan is immediately or urgently. Si IM, si intramuscular, and si IV po natin is si intravenous. Okay? So, tulad po ng sinabi ko everyone kanina, itong mga medical abbreviation po na sinare ni trainer ngayon is mga common medical abbreviation lang po ito. Okay? So, marami pa po tayong mga abbreviations. Okay, marami pa pong abbreviations na ginagamit dyan pagdating sa medical. Pero guys, dito you can do your research po. Okay?
Okay, para malaman pa po natin kung ano pa po ba yung mga iba pang mga medical abbreviations. Pero madalas guys, itong mga common medical abbreviations, ito po kasi yung ginagamit. Okay? Ito po yung ginagamit. Okay? So, clear po ba tayo sa ating common medical abbreviations? Clear po ba tayo dyan, everyone? Can you send me a heart or thumbs up reaction? Please kung clear po tayo dito sa ating common medical abbreviation. Okay, so thank you so much, guys. Okay, so thank you so much, guys. So, punta naman po tayo sa ating technical knowledge. So, ano naman po itong ating technical knowledge? So, nandito guys si ating AHR Profession C. Okay? Or si ating, okay, Electronic Health Record. So, take note tayo doon guys, ha? Si AHR, ang meaning po niyan is Electronic Health Records, while si AMR naman po natin, ang meaning po niyan is Electronic Medical Records. Okay? So, ano po ito? The ability to navigate and use electronic system for storing patient data. So yes, everyone, gumagamit po tayo ng mga electronic system na kung saan dun po natin nilalagay yung mga patient data para na rin po maprotektahan natin yung kanilang mga information. So ano po yung mga common task dito? Okay, updating patient chart after the visit. Ina-update po natin yung mga chart ng ating mga patient pagkatapos po ng kanilang check-up or kanilang mga visit sa ating mga clinics or sa ating healthcare provider. Okay? Entering vital signs, symptoms, and notes. So yes, kayo po yung naglalagay ng kanilang mga vital signs pero na-check na po yan ni provider. Ang gagawin nyo na lang po dyan is ilalagay nyo na lang po sa ating mga electronic system yung kanilang mga vital signs, symptoms, and also yung notes. Okay? Uploading lab results or imaging reports. So, bakit po ito importante? Na nagagawa natin ng maayos si ating AHR Profession C. Okay, guys? Because errors in AHR can affect patient care. Okay? So guys, kapag nagkamali po tayo ng lagay sa ating electronic health record, pwede po yung maka-apekto sa health ng ating mga patient. Okay? Pwede pong magkamali ng mga ibibigay sa kanyang gamot, like that. So dito guys, kailangan dino-double check po natin lagi. Nagdo-double check po tayo lagi kapag naglalagay po tayo sa ating electronic system para maiwasan po nating magkamali. Okay? Errors in billing. Mahihirapan din po tayo dyan pagdating sa bill ng ating mga patient and also pwede po yung mapunta into legal compliance. Okay? Na kung saan po is pwede po kayo imbestigahan na. Okay, pag nagkamali po kayo dyan, may mga consequences po kasi yan lahat. Alright? Okay, hold on. Okay, so, ito naman po yung medical coding and medical billing. Medical coding and billing naman po natin. Okay. So, ano po ito, everyone? Knowledge to assign proper ICD-10 code and CPT codes for insurance and billing purposes. Okay. So, si ICD-10 natin, guys, is ginagamit po itong code for diagnosis. And si CPT naman po natin is code for procedure. Okay. So, gusto ko po i-take note nyo to, everyone. Okay. Si ICD-10 is code for diagnosis. Take note po ICD-10 is code for diagnosis and si CPT naman po natin is code for procedure. Okay, so take note tayo dyan guys. Okay, so ano naman po yung common task dito? Reviewing visit notes to assign correct codes. Okay, pero itong mga code na to guys, hindi po kayo yung gagawa nito ha. Kasi may mga coder po tayo na kung saan sila po ang gumagawa ng codes na to. Okay, so pag-uusapan rin po natin yan. Kung
saan nga po ba or kung sino nga po ba ang gumagawa niyang codes na yan. Okay? Verifying insurance coverage and assisting in claim submission and follow-up. So, bakit ito importante na nagagawa po natin ng maayos yung mga codes na to? Okay? Or na lalagay po natin ng maayos yung mga codes na to. Guys, incorrect coding can lead to claim denials or legal risk. Okay? So, pwede pong ma-deny yung mga claim ng ating mga patient or yung insurance po nila. Okay? So, ulitin ko guys ha. Take note po kayo dito. ICD-10 is code for diagnosis and CCPT naman po natin is code for procedure. Okay? So, kailangan dito guys, alam rin po natin yung mga code na yan kahit hindi po tayo yung gumagawa na yan. Okay? Kasi, incorrect coding can lead to claim denials or legal risk. Okay. So, data entry and transcription naman po natin. Listening to voice recordings or reading scanned notes and entering them into medical system. So yes, everyone, meron po yung time na makikinig po kayo ng mga voice recording or babasahin niyo po yung mga notes ng ating mga patient. So dapat guys, yung mga narinig po natin, dapat accurate po yan na nailalagay po natin sa ating medical system. Systems, okay? So yung common task po natin dito is transcribing doctor's notes. Okay, tra-transcribe po natin yung doctor's notes using SOAP format or si ating Subjective Objective Assessment Plan. Okay, so yan po yung meaning ng ating SOAP format, everyone. Si ating Subjective Objective Assessment Plan. Okay, typing up patient histories or procedure summaries and logging phone conversation or log follow-ups. So, bakit naman po ito importante? Na nagagawa po natin ng maayos yung ating data entry transcription. Okay? Kasi everyone, inaccurate transcription can lead to wrong treatment or medication errors. Okay. So, kawawa naman po yung ating mga patient dyan kapag maling treatment po ang naibigay sa kanya or wrong dosage ng mga gamot. So, dito guys, dapat kung ano po dapat yung sinabi ng provider sa kanyang mga voice recording is accurate po natin yan na nailalagay sa medical system. So, pakinggan po natin mabuti. Kung hindi po tayo sigurado, mag-take note po muna tayo. Magsulat kamay po muna tayo bago po natin ilagay sa mga medical or electronic medical systems po natin. Okay. Clear po ba tayo dyan, everyone? Clear po ba tayo dyan? Can you send me a heart or thumbs up reaction kung clear po tayo dyan? Okay. So, thank you so much, guys. So, punta naman po tayo sa ating organizational skills. Kung clear na po tayo sa ating sa ating technical knowledge. So, punta naman po tayo sa ating organizational skills. Okay. So, task prioritization, knowing what needs attention first. Okay. So, kung ano po yung nangangailangan ng attention, everyone, yun po yung unahin natin. Okay? For example, prioritizing a lab result follow-up over general inquiries. Okay? So, kapag may mga lab result, guys, unahin po natin yan kaysa dun sa mga nag-i-inquire pa po sa ating mga patient. I-prioritize po natin yung kailangan ng atensyon. Okay? Sa nangangailangan na po talaga ng atensyon, i-prioritize po natin yan. Okay? Rescheduling a missed appointment before updating record. Okay? So, magre-reschedule muna tayo dito, everyone, ha? Bago po tayo mag-update ng records. So, bakit naman po ito naging importante? Prioritizing urgent tasks keeps the clinic running smoothly and
safely. So, syempre dito everyone, kapag prioritize po natin yung kailangan i-priority, okay? Mas gaganda po yung takbo ng ating mga clinics. Okay? At mas safe po yan Okay? Clinic running smoothly and safely. So, nakikip po natin yan, yung ating mga clinic na nagra-run po yan ng mas maayos. Okay? Okay. So, time management. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, everyone, na kailangan po meron kayong mga time management. Kasi kung wala po kayong time management, everyone, kayo lang rin po ang mahihirapan sa inyong mga trabaho. Okay? Allocating time effectively to avoid delays. For example, everyone, setting deadlines for submitting reports. So, gagawa po kayo dyan ng inyong mga deadline. Okay? Sa pagsasubmit po ng inyong mga reports. Kasi guys, kapag late nyo po na-submit yung mga deadlines na yan, pwede pong magkaroon dyan ng mga claim denials or may consequences din po kasi yan. So, kailangan dito guys, meron po talaga kayong time management at nagsiset po kayo ng deadline pagdating po sa pagsasubmit ng mga reports. Okay? Blocking time for daily admin duties like appointment calls. So, importance, doctors depend on timely input and result to treat patient efficiently. Okay, so dapat dito guys, hindi po talaga nalilate yung mga reports na sinasubmit po natin. Okay, kasi yung mga doctors po is nagde-depend po sila on timely input and the results to treat patient efficiently. Okay? Okay? So, si attention to detail naman po natin, carefully reviewing data before submitting or sending it. Okay, so dito guys, magdo-double check po tayo lagi. Pati po sa spellings ng name ng ating mga patient, date of birth po nila, and also sa medication dosage. Spotting missing information in forms or notes. So, bakit po tayo nagdo-double check dito? Kasi guys, minor mistakes in healthcare can have serious consequences. Okay. So, for example guys, ang pangalan po ni patient is May. Okay, so ganyan po yung spelling ng pangalan niya. So, dahil po sa pagmamadali ninyo, or dahil po hindi po kayo nag-double check, ang naisulat niyo po doon is, hold on, May. Okay, so trainer, same pronunciation pa rin naman po yan. Nagkamali lang po ng isang letra sa dulo. Okay guys, dito po pagdating sa healthcare, wrong is wrong. Okay, wrong is wrong po tayo dito at wala pong room para sa mga mistake natin. There's no room for mistakes pagdating po sa healthcare. Okay, wrong po dito is wrong. Guys, minor mistake in healthcare can have serious consequences. Kahit iisang letra lang yan guys, kahit same pronunciation lang yan, at iisang letra lang ang mali dyan, okay? Pwede pa rin po yan magkaroon ng mga serious consequences. So, dapat dito guys, pagdating po natin sa organizational skills, lalo na po dito sa ating attention details, mag-double check po tayo ng name ng ating mga patient, yung date of birth po nila, dapat tama po yan, okay? And also medication dosage. Clear? Clear po ba tayo dito everyone? Can you send me a heart or thumbs up reaction again kung clear tayo dito? Okay. So, dito naman po tayo sa ating record keeping. Okay? Okay. So, dito naman po tayo sa ating record keeping. So, ano naman po itong sa ating record keeping? Systematic tracking of all activities and documents. For example, everyone, logging every patient call or update in the system.
So kapag may mga calls po kayo, i-update nyo po lagi yan sa ating system. Filling documents into the correct digital folders. Okay? Ensures continuity of care and protects from legal or compliance issues. Okay. So, clear na po ba tayo dito sa ating organizational skills? Okay, so kung clear na po tayo dito everyone, punta naman po tayo sa ating General Virtual Assistant versus Medical Virtual Assistant. Ano nga po ba ang pinagkaiba ng ating General Virtual Assistant sa Medical Virtual Assistant? And our objective here everyone is to understand what is difference between General VA and Medical VA. Okay. So, dito po muna tayo sa definition nila. Okay. General VA, a remote worker who performs non-specialized administrative tasks for business in any industry. Okay? Medical VA naman po, a remote assistant training to perform healthcare-related, administrative, and clinical support for doctors and clinics. Okay. So dito guys, ang clue nyo lang po dito. Okay. Ang General VA po is more on administrative task po yan. Okay. So more on administrative task po si ating General VA. While si ating Medical VA naman po is healthcare-related, administrative, and clinical task naman po yan. Okay, so yun lang po yung clue natin dyan, everyone. Okay? Okay. So, yan lang po yung clue natin dyan, everyone. Okay. Hold on. So, okay. So, dito naman po tayo sa client industry. Ano naman po yung client industry ng ating General VA at ng ating Medical VA? Okay. So, si General VA po natin, ang client industry po niyan, everyone, is any e-commerce, real estate, and coaches, small business, and etc. So, more on business po si ating General VA. Nakatutok po yan sa business. Okay? More on administrative task po yan. Si Medical VA naman po natin is healthcare industry naman po yan. Doctors, dentists, therapists, clinics, and also hospitals. Okay. So, ano naman po yung main goal ng ating General VA at ng ating Medical VA? Okay. So, ang main goal po ng ating General VA is to help clients manage day-to-day tasks. Okay, so tinutulungan niya po yung mga clients sa kanilang day-to-day tasks and increase productivity. Okay? While sa ating Medical VA naman po, help healthcare providers save time. So, dito guys, katulong po talaga kayo or tinutulungan niyo po yung ating mga healthcare provider para makapag-save po sila ng time by handling medical admin tasks accurately and compliantly. So, yan po yung main goals ng ating General VA at ito naman po yung main goals ng ating Medical VA. Okay, so, ano naman po yung confidentiality requirements ng mga to? Okay, so si General VA, everyone, is basic lang po yan. Okay, while si Medical VA is high level po yung kailangan niya dito sa confidentiality requirements. Okay? So, si General VA kasi guys, pinoprotektahan niya lang po yung login information and business data ng kanyang mga client. While, dito po sa ating Medical Virtual Assistant, higher level po yan. Kasi pinoprotektahan po natin dito yung health information
or yung information po ng ating mga patient. Na kung saan guys, yung information po or yung protected health information po ng ating mga patient is hindi po yan pwedeng makita ng iba. Okay? Hindi po yan pwedeng makita ng iba. Kung kayo lang po ang nakatask dyan sa information na yan, kayo lang po. At hindi nyo po yan pwedeng ipakita sa iba kasi guys, meron din po yung consequences. Okay? So, malaki po ang ginagampanan natin dito as a medical virtual assistant. Pagdating po sa confidentiality requirements. Okay? Hold on. Okay, so, ano naman po yung work environment ng ating general VA at ng ating medical VA? So, dito guys, sa general VA is business support po ito and admin rules in non-clinical setting. While sa medical VA naman po natin is healthcare support po ito in clinical or medical context with direct patient interaction. So, dito guys, may direct patient interaction po kayo. Okay, si General VA po kasi natin, kahit hindi po siya direct, na nakikipag-usap sa mga client. Okay, while kayo po, may mga direct patient interaction po tayo. Na kung saan, tayo po mismo ang nakikipag-usap sa ating mga patient and also sa ating, sa kanilang mga insurance company. Okay, clear? So, ano naman po yung error impact comparison nilang dalawa? So, dito guys, si General VA po, posting the wrong graphic on a client's Instagram. And sa medical VA, flagging the wrong medication dose. Okay, so si General VA natin guys, okay, pag may mga wrong information po yan, na na-post sa Instagram or sa social media account ng kanilang mga client, pwede pa po nila yung ma-edit at i-repost. Okay? Pwede pa po nila yung ma-edit at ma-repost. Okay? While dito po sa medical VA, kapag nakapaglagay po tayo ng wrong medication, hindi na po natin yan pwede ulitin pa. Okay? So, si General VA guys, pwede pa po niya yung i-edit at i-repost. While kapag nakapaglagay naman po tayo ng mga wrong medication dose sa report doon sa ating mga patient or sa kanilang mga information, hindi na po natin pwedeng ulitin yan. Okay? So, dito guys, kailangan alam po natin at sinusure po natin na tama po yung mga medication dose na nilalagay natin. Okay? Kasi hindi na po natin pwedeng ulitin yan. Alright? So, sa client expectation naman po natin, ano naman po yung client expectation sa mga general VA? So, ang client expectation po, o yung mga expectation po ng mga client pagdating po sa general VA is flexibility across various admin tasks. Okay, so more on admin task po kasi ang ating mga general VA. Sa medical VA naman po natin, familiarity with medical jargon o yung mga medical terminologies po natin. Yan po yung expect ng mga clients sa atin. So, kailangan meron po tayong mga medical knowledge. Okay? Kasi ine-expect po yan ng ating mga patient na meron po tayong mga medical knowledge. So, yan guys, napapag-aralan naman po yan at nakakabisado naman po yan lahat. Okay? Yung ating medical knowledge. So, average pay naman po tayo. So, pag-usapan naman po natin yung average pay o yung mga salary naman po ninyo. Okay. So, si General VA natin, everyone, sumasahod po yan ng $3 to $10 per hour. So, depende pa po yan sa experience at sa service na binibigay ng ating General VA. Okay. So, sa medical VA naman po, ang sinasahod nyo po dyan is $6
to $15 per hour. So, mas mataas po, di ba? Mas mataas po ang sinasahod ni medical VA kaysa kay general VA. Okay? Or more if trained in billing, coding, and transcription. So, pwede pa pong tumaas yung $6 to $15 na yan. Okay? So, mas mataas po ang sinasahod natin as a medical VA kaysa sa mga general VA. So, si general VA pa man din, guys, parang nanganganak po yung mga work nila. Okay? Parang hindi po sila kasi nag-i-stay sa isang client lang eh. Okay? So, yung iba't iba po. May iba't iba po silang client at may iba't iba po silang ina-assist bawat client. Okay? So, mas mahirap po yung work ng ating general VA. Ang mahirap lang po kasi sa medical virtual assistant is yung pag-protect po. Okay, na kailangan po natin makipag-usap directly sa ating mga patient, sa mga healthcare provider, and also sa insurance company. Okay, pero no worries guys kasi masasanay din po kayo dyan kapag kayo isang ganap ng medical virtual assistant. Okay. So, clear po ba tayo dito, everyone? Clear po ba tayo dito? Can you send me a heart or thumbs up reaction, please, kung clear po tayo dito? Okay. So, may tanong po muna si trainer. Okay. Ano na po ulit muna yung, before po tayo mag-proceed, ano na po ulit muna yung ginagamit nating code pagdating po sa diagnosis at sa procedure? Ano po yung dalawang code na pinatake note ko po sa inyo kanina? Okay? Okay. Okay, so saang code po si ICD yan, nilalagay niyo po na yan. Okay, so I will give you 1 to 2 minutes everyone. Okay, para i-drop po yung dalawang code na yon. Okay, your timer start everyone now. Okay, so si ICD-10 natin everyone is code for diagnosis at si CPT naman po natin is code for procedure. Okay, so i-take note nyo po yan guys. Si ICD-10 code po natin, ICD-10 code po natin is code for diagnosis and si CPT code naman po natin is code for procedure. Kung ano po yung procedure na gagawin kay patient. So, may kanya-kanya po yung codes. Okay, so clear na po ba tayo dyan, everyone? Clear na po ba tayo sa pinagkaiba ng ating general VA sa ating mga medical virtual assistant?
Okay. So, kung clear na po tayo dito everyone, mag-activity naman po muna tayo. Okay? So, mag-activity naman po muna tayo dito everyone. So, dito everyone, sasabihin nyo lang po kung trabaho ba ito ng medical virtual assistant, general virtual assistant, or silang pareho. Okay? So, ang ilalagay nyo lang po sa ating chat box is medical VA, general VA, or both. Okay, so ready na po ba tayo sa ating activity? Can you send me a thumbs up or heart reaction kung ready na po tayo sa ating activity? Okay, so, yun lang po ha. Ang ilalagay lang po natin sa ating chat box is medical VA, general VA, or both. Okay, so number 1. Scheduling a dental appointment for returning patient. Okay, is it a general VA, medical VA, or both? Okay, so I will give you 1 minute guys, bawat ating number para mag-drop po kayo ng answer sa ating chat box. Okay, so ang answer po natin sa ating number 1 is medical virtual assistant. So bakit po ito naging medical virtual assistant? Kasi guys, clinic-based pa rin po ito. Yung dental appointment po natin. Okay, so nakita ko naman po na kayo po lahat ay nakakuha ng correct answers. Okay, so number 2. Managing an online store's product inventory. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang answer natin sa ating number 2 everyone is general VA. Okay, so tayo po mga medical virtual assistant is hindi po natin trabaho na mag-manage ng mga online stores product inventory. Okay, so number 3 naman po tayo. Oops, okay. Responding to client emails and flagging the urgent ones. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang answer po natin sa ating number 3 is
both. Okay. So kaya po, at yung mga general VA is task po ninyo or trabaho po ninyong mag-answer ng mga client emails. Magre-respond po kayo kapag may nag-email po sa inyo. Okay? Kapag may tumawag po sa inyo. Kaya guys, dyan, time to time is nag-check din po tayo ng mga emails. Okay? Kasi time to time guys is meron pong nagme-message sa inyo dyan. Okay, so number 4, transcribing a physician's voice notes into an electronic medical record. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang answer natin dito sa ating number for everyone is medical VA. Nandyan na rin po yung clue natin. Physician voice notes. Okay, so number 5 naman po natin. Designing a weekly social media calendar. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang answer po natin dito sa ating number 5, everyone, is general VA. Okay, so hindi po tayo nagde-design ng mga weekly social media calendar. Okay, so gawain po yan or trabaho po yan ng ating mga general VA. So, number 6 naman po tayo. Verifying a patient insurance eligibility before procedure. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay. So, ang sagot natin dito, everyone, is medical VA. Okay, so number 7. Booking a flight and hotel for a business trip. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang answer po natin dito, everyone, is... Okay, so ang answer po natin dito is general VA. So, hindi po tayo nagbubook ng flight and hotel for a business trip as a medical virtual assistant. So, hold on, everyone. Hold on. Nakalimutan ni trainer isend. Okay, so number 8. Updating CRM tools with latest status after discovery call. So, dalawa lang po yung binanggit ko kanina sa inyong tools. Okay, yung mga code na ginagamit ng medical VA. So, ano po ang sagot natin dito? So, parang nagbigay na din si trainer ng 2. Okay. Okay, so ang answer po natin dito, everyone, is general VA. Okay, so number 9, calling a patient to follow up on lab test result. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay.
Okay. So, si number 9 po natin, everyone, ang answer po natin dyan is medical VA. So, nandyan na rin po yung ating clue. Diba po? Patient follow-up. Okay. So, number 10. Okay. Organizing folders in Google Drive and naming files appropriately. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay. Okay, so may mga nakita po akong sumagot ng general VA. So itong si number 10 po natin, everyone, ang sagot po natin dyan is both. Okay? Yung mga general virtual assistant po at medical VA, nag-organize po yan ng mga folder in Google Drive. At kailangan nyo po yung i-name yung mga files appropriately para po hindi po kayo magkalito-lito. Okay? Pagdating po sa files ng ating mga patient. So, ang sagot po natin dito is both po. Yung mga medical virtual assistant din po is nag-organize din po sila ng mga folders in Google Drive and naming files appropriately. Okay? Clear? So, both po ang sagot natin dito. So, number 11, monitoring inboxes for new appointment requests. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang sagot natin dito, everyone, sa ating number 11 is both. Okay, so halos lahat naman po kayo is nakakuha ng tamang sagot sa ating number 11. Okay, so number 12, preparing a monthly report showing patient no-shows and cancellation. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang sagot po natin dyan is medical virtual assistant. Okay, so number 12, writing a blog content for a business website. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang sagot po natin sa ating number 13 ay general virtual assistant. Okay, so number 14, entering ICD-10 codes for medical billing. Is it a medical VA, general VA, or both? Okay, so ang number 14 po natin, everyone, is yan po si ating medical virtual assistant. So, yung mga code po na yan, ha, yung pinatake note ko po sa inyo kanina. Okay, so number 15 naman po tayo. Editing and preparing PowerPoint slide for a webinar. Is it a medical VA, general VA, or both? Ano pong sagot natin sa ating number 15? Okay. Okay, so may mga nakita po akong sumagot ng both dito sa ating number 15. Okay. So, ang sagot po natin dyan, everyone, is general VA. So, tayo pong mga medical virtual assistant is hindi po tayo nag-i-edit ng PowerPoint slides para sa mga webinar or sa mga meetings. Okay? So, gawain po yan or trabaho po yan ng ating mga general VA. Okay. So, guys, nag-enjoy po ba kayo sa ating activity ngayon? At clear po ba ito? Can you send me a heart or thumbs up reaction kung nag-enjoy po tayo sa ating ginawang activity ngayon? Okay, so, dahil nag-enjoy po kayo at clear na po yung
At clear na po tayo dito. Okay. Okay. Clear na po tayo dito. Ito naman po tayo sa ating isang activity. Okay. So, dito guys, ay sasabihin nyo lang po or i-guess nyo lang po kung ano pong posting ito. Kung general VA ba to or medical virtual assistant. I enjoyed very much. Okay, so dito po sa ating next activity, sabihin nyo lang po kung ano pong example ng posting na to. Is it a general VA or a medical VA? Okay, so